Madayong adlaw Matinians, Pebrero 8, 2025, karong adlaw. Ako si Josh Eric Jaljis. Uban ni kami alang sa mga labas nga mga balita, gikan sa lokal nga panggamhanan, ubos sa administrasyon ni Mayor Michelle Nakpilrabat. Ug ania ang atong mga headlines. Libuan ka JOs nakadawat na sa sweldo. Sa eleksyon 101, mga pahinumdum sa kampanya alang sa piniliay 2025, atong sutaon. Mati Climate Change Committee, gimugna. Sa police report, empleyado sa LGU, dakpan. Sa sports, Mati City Meet 2025, mi arangkada na. Ug sa atong year-end report, ang kalampusan sa mga buhatan sa CDRRMO ug Public Safety sa tuig 2024, atong sayron kana ug uban pa sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Povo, que eu cheguei. Mais outra. Boa noite, povo, que eu cheguei. Mais outra vez apresenta meu baianão. Mati is where to be. Make it Mati. Maganahay nga di. Kung ba'y gustong isumbong nga problema sa inyong barangay? O di ka proyektong kinahanglan ninyo nga wala matagad? Kung kamo nangitag kadangpan sa inyong suliran, i-report na kana sa Ang Mati Karon. Kami gadawat sa reklamo, hangyo o bisan pa man unsang mensaheng gusto ninyong madunggan sa lokal nga panggamhanan. I-report na yan. Ipadala lamang inyong mensahe hangyo ug mulo sa atong Facebook page, City of Mati LGU, aron among masibya sa Ang Mati Karon. Mamahimo usab kamong magpadala sa inyong video, mahitungod sa inyong issue. I-report na yan. Matinians, andam ka ba panahon sa kalamidad? Ang Go Bag usa sa mga alibyo aron kaminusan ang epektong hatod sa kalamidad o emerhensiya. Ali, tabangan ta ka magprepara og Go Bag aron ready ka pirmi. Una, iandam ang sinina ug uban pang bisti nga magamit sulod sa duha hangtod tulo ka adlaw.
pagkaong di dali mapano sama sa dilata, biskwit, noodles ug uban pa. Tubig mainom, kutsara, tinidor, plato ug plastic bags. Toiletries sama sa toothbrush ug toothpaste, sanitary napkin para sa mga babae, sabon ug shampoo, hand sanitizer ug alcohol. First aid kit sama sa band-aid, mga tambal, ointment para sa mga samad, maintenance medication kung naa. Survival kit sama sa pocket knife na dunay can opener, flashlight ug posporo o lighter, ug pito. Mga gadget sama sa radyo, battery, power bank, charger ug extension cord. Human kini tanan maandam, ibutang kini sa bag na dili dali mabasa. Ang go bag ibutang sa butanganan na dali ra makita. Hinumdumi, mas luwas ang taong andam. I-ready na ang inyong mga go bags, Martinians. Kabalo ka ba? Nga otomatikong kansilado ang klase sa mga eskwelahan kung adunay bagyo, kusog nga pagulan, baha, ug kusog nga linog. Subay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Otomatikong makansela ang klase gikan preschool hangtod grade 12 kung adunay na issue na tropical cyclone wind signals. 1, 2, 3, 4 o 5 gikan sa pag-asa o ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Gawas sa bagyo, otomatikong kanselado sab ang mga klase kung adunay gi-issue ang pag-asa na orange o red rainfall warning. Mamahimo sab na magsuspende og klase ang lokal na panggamhanan tungod sa pagulan bisan og walay warning gikan sa pag-asa. Samtang otomatikong makansela sab ang mga klase kung adunay flood warning gikan sa pag-asa. Makansela o masuspende sab ang mga klase bisan og walay flood warning sa pag-asa kung kini gimando sa lokal na panggamhanan. Sa panahon sa linog, otomatikong makansela ang mga klase kung lapas sa intensity 5 ang gideklara sa PHIVOLCS nakakusgon sa linog. Samtang mamahimong ikansela sa lokal na panggamhanan o mga school principal ang klase kung adunay linog na baba sa intensity 5 ang kakusgon. Kini nga polisiya mausab ang ginasubay sa Commission on Higher Education CONCHED. Karon, kabalo na ka! Nahinay-hinaya na og release ang mga sweldo sa mga job order sa City of Mati LGU alang sa bulan sa Disyembre 2024 sugod kaniadtong Pebrero 1, 2025. Gawas pa niini, nahatag na sab ang 500 pesos na kulang sa Christmas bonus. Si Jasmine Tia sa report. Human sa kapinbulan nga pagkadelatar sa sweldo sa mga job orders sa City of Mati LGU, gianunsyo ni Mayor Michelle Rabat sa programang Magtanong kay Aminar kaniadtong Enero 30, 2025 na nahinay-hinaya na og sweldo ang mga job orders alang sa bulan na Disyembre 2024. Mukabat na sa 3,600 ang empleyado ng mga job order sa City Hall gikan sa kapin 2,000 lamang ka mga JOs. Kinihuman giabsorb ni City Mayor Rabat ang mga job order sa probinsya sa Davao Oriental. Kahinumduman na nahisgutan sa mayora sa maong programa na ang usa ka rason sa pagkadelatar sa sweldo sa mga JO tungod sab sa reenacted budget sa probinsya sa Davao Oriental. Samtang kaniadtong Pebrero 1, nagsugod na og release sa sweldo sa mga JO na para sa ilang serbisyo sa Disyembre 2024. Sa pagkakaroon, padayon gihapon ng paghinay-hinay og release sa mga sweldo sa job orders. So anam-anam na karon nagbayad na tayo sa job orders by schedule karong bulan for the month of November. Okay. Pero bukas, with everything okay, no? Mabayaran na natin pati yung month of December. Oo. So tanang payroll na nakapending na diha, ready naman siguro lahat. Pati December, bayaran na. Para pag-abot ng February, tapos naman ang bulan ng January, karon pa nga ako magpirma ng authority eh. Isabay na natin yung requirement na naamoy na dawat sa Blue Harbor. Gawas sa sweldo sa mga JO na kumpleto na sab og hatag ang dugang 500 pesos na kulang sa 12,500 pesos nga Christmas bonus.
Samtang nipadayag sab sa City Mayor Michelle Rabat sa iyang pagtugot sa mga job orders, namudawat sa hinabang sa iyang kaatbang sa umaabot na eleksyon na si Joel Mayo Almario, isip aduna kinigi panghatag na ayuda kaniadtong Enero 30 alang sa mga job orders nga wala pa nakadawat sa ilang sweldo. Merong announcement na magpunta kayo sa Blue Harbor, tagaan kayo. Salamat, pero sana naman nung November yun binigay. O kung kinahanglan jud, malipay ko kung matagaan mo. So, kung gusto nyo, orderan ko tanang JOs. Tanan. Okay. 3,800. Adto mo sa Blue Harbor. Kumuha kayo doon. Tapos, Palakpakan sila, bago kayo mabigyan ng authority. Kailangan pakita nyo na nakadawat kayo doon sa Blue Harbor. Subay sa Facebook posts nga mikatag, nihatag si Almario og 25 ka kilo nga bugas, tinapay og 1,000 pesos nga cash. Wala hinuon maklaro kung pila ka JOs usab ang midawat. Kini si Jasmine Tia para sa Ang Mati karon. Giklaro sa COMELEC ang mga posisyon nga pagabotohan sa umaabot nga Mayo 12, 2025 national ug local elections. Samtang nagpagawas usab ang buhatan ug mga pahinumdom bahin sa responsable nga pagpangampanya. Si Jilbis Jean Patalinghog sa report. Kahibalo ba mo nga adunay daghang mga posisyon nga pagabutuhan sa umaabot nga May 12, 2025 and national ug local elections? Importante usab nga ang mga botante magpabilin nga malaumon og andam alang sa eleksyon. Samtang kinahanglan usab nga mosunod sa patas nga mga pamaagi ang mga kandidato ug ilang mga supporters alang sa limpyo ug hapsay nga eleksyon. Sa adlaw sa piniliay kini ang mga posisyon nga pagabutuhan sa mga botante. Alang sa nasyonal nga posisyon, 12 ka mga senador ug isa ka party list group. Samtang sa lokal nga mga posisyon, isa ka member of the House Representatives, isa ka provincial governor, isa ka provincial vice governor, 5 ka sangguniang pandalawigan members, isa ka mayor, isa ka vice mayor, 8 ka sangguniang bayan members ug 10 ka city councilors. Kini nga mga posisyon adunay dakong papel sa pagpangulo sa lokal nga pagdumala ug paghimo og mga desisyon sa nasudnong level nga makahatag og direktang epekto sa mga kinabuhi sa matag lungsuranon. Mao nga kinahanglan nga masabtan sa mga botante ang responsibilidad ug tahas sa matag opisyal nga ilang pilihon. Aron masiguro ang patas ug limpyo nga kampanya, ania ang mga pahimangno gikan sa COMELEC alang sa mga kandidato ug ilang mga taga-suporta. Sa laing bahin sa Tibok, Davao Oriental, ang mga offices of the election officer malampuson sa pagbutang sa mga signage sa designated common poster areas ug nag-andam na alang sa pagpost sa computerized voters list kon PCVLs. Ginibahin sa pagpangandam alang sa COMELEC Resolution number 11088 aron ang mga botante makasiguro sa ilang status sa panahon sa Election Registration Board verification karong Pebrero. Giawhag ang tanang botante nga susihon ang ilang rehistro ug siguruhon nga husto ang detalye. Importante nga nahibalo og andam aron mahimong aktibo ug epektibong kabahin sa umaabot nga eleksyon. Kini si Jilbis Jean Patalinghog para sa Ang Mati karon. Usa ka climate change committee ang gimugna sa City of Mati, LGU, subay sa Local Climate Change Action Plan sa Panggamahanan. Kung unsa kini ka mahinungdanon sa report ni Albert Louis Villar Jr. Gimugna sa lokal na panggamhanan sa Mati ang usa ka Climate Change Committee pinaagi sa Executive Order No. 6 Series of 2025 nga gi-issue ni adtong Enero 14, 2025. Ang pagbuhat sa mga komitiba nagtumo nga mapakunhod ang mga kadaot nga epekto sa climate change nga mamahimong makaapekto sa paglambo ug pagkamalungtaron sa dakbayan sa Mati ug ingon man aron masiguro ang seguridad sa tanang Matinians. Kini usa ka pagsuporta ug pagtuman sa lokal nga panggamahanan sa 2020 to 2025 Local Climate Change Action Plan sa dakbayan sa Mati
nga napasa pinaagi sa Sangguniang Panglungsod Resolution number 281 Series of 2021. Gipangunahan kini ni Mayor Michelle Nacpin-Rabat, isip committee chairperson. Inubanan pa sa pipila ka mga opisyales sa dakbayan, nasyonal nga panggamhanan ug sektor sa edukasyon ug uban pang representatiba sa mga stakeholders. Pipila sa makatungdanan ug responsibilidad sa maong komitiba ang pag-implementar sa mga plano ubos sa LCCAP, pagbuhat og strategic framework alang sa climate change planning, development, extension, and monitoring, pagrekomenda og mga resolusyon og polisiya mahitungod sa climate change ug uban pa. Kining inisyatiba nagpakita kung nganong nakadawat ang dakbayan og maayong grado sa resiliency pillar sa Cities and Municipalities Competitiveness Index of 2023. Kung diin nakakuha ang Mati City og pinakadakong score sa tanang pillar nga 11.5420 sa mga matang sama sa land use plan, disaster risk reduction plan, utilities, local risk assessment ug sanitary system. Dinhi makita ang commitment sa lokal nga panggamhanan sa dakbayan sa Mati sa pagbuhat og mga proaktibong inisyatiba sa pagpakunhod sa mga kadaot sa climate change. Dili lamang alang sa dakbayan, kung dili alang usab sa matag usa. Kini si Albert Louis Villar Jr. para sa Ang Mati Karon. Sa among pagbalik sa police report, empleyado sa LGU, dakpan sa sports, Mati City Meet 2025, mi arangkada na. Ug sa atong year-end report, ang kalampusan sa mga buhatan sa CDRRMO ug public safety sa tuig 2024. Atong sayron kana sa pagbalik sa Ang Mati Karon. Madayaw na adlaw Matinians, ani na sab kita sa tong segment na Matinians on the Street. Dinhi lamang sa Ang Mati Karon. Samtang nagkaduol ang eleksyon, nagkataas usab ang tensyon dili lamang sa social media kundi pati na usab sa lokal nga komunidad. Usa sa labing mamatikdan nga uso mao ang pagsaka sa paggamit sa social media sa mga kandidato aron mang akusar o mang atake sa usag-usa. Imbis nga mag-focus sa usa ka konstruktibo ug makaayong dialogo. Tungod niini daghan ang nagduha-duha kung ang mga online nga konfrontasyon ba ang labing epektibo nga paagi sa pagtubag sa mga isyu nga hinungdanon sa mga tawo o kung mas makahatag og kabilihon ang personal nga pakigbahin sa mga kandidato sa mga live debates diin makapresentar sila sa ilang mga pananaw ug mapanalipdan ang ilang mga posisyon at tubangan sa publiko. Busa alang sa atong pangutana karong semana, gusto ba nimo nga ang mga kandidato musalmot sa usa ka live debate kaysa mang akusar o mag-away sa social media? Tara ba ni kami og atong sutaon ang tubag sa mga Matinians. Okay man. Ngano po man dalahan? Kailangan ko para mabala ng ilang side o kung sa'y kuhan gusto nila nga kuhan kanang ay paibalo. Yes po. Kay para mabalaan na ako ang ilang or tumungang nung mudagan sila og ang ilahang mga plataporma. Gusto kayo mo para makita na mo ang ilang kuan, madungog na mo ilang mga plataporma o unsa ba nang baga tubagay nila istorya ba para kung kinsa joy gwapo mga plataporma tapos makita madungog na mo kung bawat side nila ba madungog na mo kung unsa jud sila ka sincere nga kuan mudagan bilang kandidato. Ganahan kung magdebate sila kay makita gini mo nga kinsa gitinuod sila o kinsa pud ang tinuod pud sila hapon nga. Pero kanya-kanya mo plataporma pud ang bawat side pud pero isang gud sila og patugtunguhan gyud nga mao gini mabuhaton karong tuiga. Taw buhat tong kalsada unsa ba? Nya lahi pud yang isa dili sila tukma gyud nga unsa gyud plataporma gyud nang kaya gyud buhaton sa karong tuiga. Pero karon kung takuan kay ila pa man ang awayon gyud kung sa may mo na nga
kami, siyempre, muboto raman ta. Normal naman na sila nga mag-away gina sila kay ang mga butante nya gini mo pud makita sila og kursunada pud sila mubutar pud sa kanang pag-abot sa panahon nga magdebate na sila. Dagan pud mga bashing. Oo, gusto. Para may balaan kung kisay angayan na ibutang. Mas nindot para makita kung sa ilang mga programa. Okay ra ma'am, para mailhan po nato sila sa dawi sila mga istorya, anak. Yes po, ma'am. Kay para ma-aware ang tanan sa na unsay mga opinion or mga sa mga gidebate sa mga. Yes po. Kay pag sa live man pud good like maano dayon ilang opinion po like dili nila kanang like ma-alter. Opo. Kanang dara dayon po mga na kung sa jud ang ilahang gusto or opinion or kanang ilang mga gusto nila. Yes po, kay sa kuan magud karon is sa Facebook lang sila kuan gud kanang mag-post lang. So mas nindot jud live nga. Yes po. Ug mao kana ang tubag sa Matinyans kabahin sa atong pangutana karong semana. Ubani na usab kami sunod semana din hilamang sa Matinyans on the Street. Ako si Jilbis Jean Patalinghog, amping. Empleyado sa Mati City LGU ug kauban ini sikop sa gipahigagyong bypass operation sa kapulisan didto sa Martinez Barangay dahika ning Dakbayan sa Mati. Si Nash Tiguelo sa report. Dakpan ang gilang alias Angelo 37 anyos, empleyado sa Mati City LGU ug ang kauban ini nga giilang si alias Adam. Human sa gipahigayong bypass operation didto sa Martinez Barangay dahika ning Dakbayan kaniadtong Enero 31. Base sa report sa PDEA Davao Oriental, nakapalit og gituwang shabu ang usa ka poster buyer sa otoridad nga nagkatidad og 1,000 pesos. Apil nga nakuha sa mga dinakpan ang duha ka pakete sa gituwang shabu nga mutimbang og kapin kun kulang 10 ka gramo og nagkantidad og 120,000 pesos. Ang mga dinakpan anaa na karon sa kustodiya sa kapulisan nga nag-atubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 kun Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kini si Nash Tiguelo para sa Ang Mati karon. Nagsugod na ang citywide sports meet dinhi sa Dakbayan sa Mati kaniadtong Pebrero 6 ug mahuman kini ugma Pebrero 9. Atong lantawon ang mga padula sa report ni Peter John Buencamino. Malampuson nga gipahigayon sa DepEd Mati ang tinuig nga citywide meet ni adtong Pebrero 6 hangtod karong adlaw Pebrero 8 dito sa Governor Francisco G. Rabat Sports Complex dinhi sa Dakbayan sa Mati. Ang City Meet ang pinakadako ng panagtigom sa mga student athletes sulod sa Dakbayan sa Mati, diin gatusan ka mga atleta sa elementarya ug high school gikan sa mga pribado ug pampubliko nga tulunghaan sulod sa Dakbayan ang nagtigiay sa mga naglahing sports events. Gilangkuban kini sa mga sporting events sama sa basketball, volleyball, lawn tennis, taekwondo, track and field ug uban pa. Ang paugnat sa kusog gitambungan sa mga atleta sa elementarya nga adunay 4 ka units ug high school nga 5 ka mga units nga sakop sa DepEd Mati nga mao ang mga mosunod. Ma-showcase ug mabansay usab ang mga skills sa mga atletang Matinyan sa maong sporting event. Sanglit mga top-level schools o mga eksperyensyadong powerhouse teams and athletes ang misalmot. Mamahimo usab kini nga scouting event alang sa mga top universities and sports organization alang sa mga talentadong Matinyan athletes nga dunay potensyal nga modula sa nasudnong level sa kompetisyon. Ang City Meet ang dakong kontribusyon alang sa paglambo sa mga estudyante sa Dakbayan sa Mati, sanglit makatabang kini sa pagmugna og kumpiyansa sa kaugalingon, sportsmanship, physical health, mental health ug pagkahiusa. Kini si Peter John Buencamino para sa Ang Mati karon. Pagpangandam, ingon man pagtubag sa mga katalagman, sama na lamang sa pagpalig-on sa flood control system sa kabarangayan sulod sa Dakbayan sa Mati,
ang gitutukan sa buhatan sa City Disaster and Risk Reduction Management Office kon CDRRMO, samtang mga inspeksyon alang sa kaluwasan ug seguridad sama naglahing kadalanan ug patigayon ang padayon na prioridad sa buhatan sa Public Safety Office sa tuig 2024. Ania ang report. Ang City Disaster Risk Reduction and Management Office nagpadayon sa pagpahugot sa mga inisyatibo aron mapalig-on ang kaandam sa dakbayan batok sa mga katalagman. Sa tuig 2024, usa sa ilang mga gipasiugda mao ang pagpalig-on sa flood control system sa nagkalain-laing barangay kauban ang desilting sa mga sapa ug kanal aron malikayan ang pagbaha. Nanguna usab ang buhatan sa pagpasiugda sa basic life support training sa 25 ka barangay aron matabangan ang mga residente sa hustong pamaagi sa emergency response. Ingon man, 4 ka simulation exercises ang gipahigayon. Lakip na ang regional ug national earthquake drills aron masiguro ang kaandam sa komunidad sa panahon sa linog. Anaa sab Child Protection Policy ug Child-Friendly Participatory Assessment Tools Training nga naglangkob sa 100 ka benepisyaryo. Nagpatuman sab ang buhatan og daghang operational improvements, mga symposiums ug information drives aron mapalig-on ang kahibalo sa katawhan mahitungod sa disaster preparedness. Sa laing bahin, sumatotal sa 4,380 ka mga operasyon ang malampusong gipahigayon sa buhatan sa Public Safety Office alang sa managlahing katuyuan, sama na lamang sa border checkpoints batok sa African swine fever, mga inspeksyon isip ubos sa dahikan shoreline road management, mobile night patrols ug pagbisita sa mga information booths sulod sa dakbayan. Managlahing tabang sab ang gipaabot sa maong buhatan sama sa 40 ka mga operasyon kauban ang CDRRMO alang sa pagatubang sa mga disgrasya ug insidente nga adunay kalabutan sa kadalanan, kadagatan ug uban pa. Anaasab ang presensya sa public safety sa mga operasyon sa ubang buhatan sama sa Task Force Mental Health on Persons in Crisis, road clearing operations, meat inspections ug sa nagkadaiyang mga dagkong selebrasyon o panagtapok sa dakbayan. Sa padayong paningkamot sa CDRRMO ug Public Safety Office, mas napalig-on ang kaandam, kaluwasan ug kahapsay sa dakbayan, pinaagi sa disaster preparedness trainings, flood control improvements ug 24 oras nga emergency response operations. Pinaagi sa lig-on nga koordinasyon ug kolaborasyon, padayon ang pasalig sa mga buhatan sa pagsiguro sa seguridad ug kaayuhan sa tanang lumulupyo ning dakbayan. Aniya ang orden de ejecutibo ug mga aktibidades sa atong halangdong Mayor Michelle Nakpilrabat karong simanaha. Ug mao kana ang atong mga pinakauling balita gikan sa City of Mati, LGU. Ako si Josh Eric Jalgis. Uban ni kami sunod simana matag Sabado diri lang sa Ang Mati karon. Atong kanunin humduman nga magmakusganon, magmatinabangon ug magmaygugmaon matag adlaw.